we spent $7 billion of principal and interest costs to build the first Asian nuclear power plant that up to now has not lit a single light bulb. Okay, question. Now, ito na. Kaya huwag tayo pahuhuli dyan sa ideology versus science. Okay. Ako po ay consultant ng Department of Agriculture. At dito sa inyong table, kitang-kita naman. Sinimulan nyo ng 2005. With all due respects, pinag-usapan kanina yung pagsasampa ng demanda. With all due respects kay Jomar Villegas, na nagsabi na pagka sinolve natin ang problema, wala na tayong demandang isasampa, mawawala ng negosyo mga abogado. Ngayon, sinabi niya yan in public. Alamin natin ang sitwasyon dito. Ano nangyari noong 2005? In fact, a few months before 2005, hanggang ngayon. Does this not give you an idea that since 2005, smuggling in the agricultural sector has finally become institutionalized? Smuggling, alam naman natin, hindi pwedeng walang kinalaman ng presidente ng Pilipinas dito. This is an organized crime. Okay, yan ang kalaban natin. Let us not be naive. Malalim itong problemang to. Noong 2005, sino ang Secretary of Agriculture? The number one rice smuggler in this country. Okay? Sino yun? Yung nag-expose ng mga kalokohan sa agriculture, pinatay noong 2005. Sino yun? Si Marlene Esperat. Ang Secretary of Agriculture, nung pinatay si Marlene Esperat, ang number one, in fact, ang asawa niya, ang number one rice smuggler dito. Pati chicken quarters, lahat ito, issues na ito. Sino to sindikatong to? Sino ang Undersecretary for Livestock and Fisheries nung panahon na ito? Tanungin niyo sarili niyo, sino? Yan ba'y kapatid ng Senate President Franklin Drilon na tumatakbo ngayon sa Senado? Sino ang pumirma ng konfirmasyon sa WTO ng partisipasyon ng Pilipinas? The Trade Secretary nung panahon na yun. Hindi ba yan si Mar Rojas na yan tumatakbo ngayon ng Presidente ng Pangulong to? Kaya kung mag-liberal party tayo, we will have 6 more years of rice smuggling, 6 more years of all this stupidity. Ngayon, ang solusyon dito po, huwag natin tirahin ang polisiya. There is already a policy. It was enacted during the time of ERA. It is called the Agricultural Fisheries Modernization Act. Ang problema po dito, implementasyon, executive, na since noong panahon na yon, sino ang star dito? Yung bang pangalan ni Napoles sumipot na noong 2005? Hanggang ngayon, nandiyan pa yan. Baka yan nakakulong, kumikita pa. Let us go deeper into this because, alam niyo po, desperate situations require desperate moves. Hindi ito pwedeng magpa-party list lang tayo, magdidemanda lang tayo, tapos na doon. Hindi po. Mabigat po itong ating hinaharap. And if we are not really determined and serious about this, and we'll just rely on the candidates of the United States of America in these presidential elections, no, we will have, alam niyo po, policy, simple lang. They would rather have us buy our food from the shelves rather than from the farmers. Yan lang po, simple, one sentence. Our economy is twisted towards the people buying their food
from the shelves that are filled by smuggling and illegal importation than the farmers. Kaya po, may nagsabi sa akin noon ng yung isang elected official after 2010, bago pa siya man sumumpa, tumanggap ng 10 billion bribe at idiniposito sa isang bangko sa Quezon City. Ano po ang kapalit nun? Hanapin nyo na po yung 2,000 container vans na nawawala. Yan po, lahat itong nakalista rito, nandyan sa 2,000 container vans na yan. Ito po, hindi postpaid, prepaid po ito. Hindi pa siya umuupo, bayad na siya. Kaya kung anong gagawin ninyo patapos ang kanyang termino dito sa taong ito, Artikulo 1, bahala kayo.